Okay, hello everyone. So, meron tayong video ulit. So, ito naman, about naman to sa paggawa ng ating iba-ibang layouts, ano? So, last time, ang ginawa natin is about counting. Then, gumawa tayo ng display label application. So, ngayon naman, gagawa tayo ng simple image swapping application naman, ano? So, dito sa example, meron tayong expectation versus reality. Ayun. So, aralin natin kung paano natin gagawin yung ganitong nagsuswap na images through button click. Okay, so simulan na natin. So, close muna natin to syempre. Mahirap namang mag-shortcut. Gawa tayo ng project. Okay. May UI XP na lang. Expectation versus reality tayo. Okay. Next. 6.0. Okay pa rin. Okay. So, yun na. Meron na tayo bago. Napakabilis So, meron pagka nakakailang gawa na Pero still that niya pa rin to. Hintayin niya pa rin matapos tong nandito sa ilalim bago tayo mag-run. Kasi niloload pa niya yung mga libraries natin. Tulad nito, yun, namumula pa siya. Yan. So, yan. Pero habang naman, pwede naman siguro na tayo kali-kalikot dito. Okay? So, makikita natin meron ditong vertical stack layout. Ito kasi yung pinaka-plain talaga, pinaka-introduction niya. Para makapag-run tayo at least ng example dito. So, very good to for starters na inaaral pa lang yung basics ng code hintayin lang natin para lumabas ulit. Medyo matagal lang kakagawa lang kasi. Ayun. So ito dito tayo lagi bubungadan ng Visual Studio So ayun, bubarahin na natin to since hindi naman natin siya needed na. Iba kasi yung gagawin natin. Yan. So, itira lang natin yung scroll view. And then, save mo. Then, dito din, mamumula yung mga yan. Kasi nawala na nga, binura na natin. Burahin na natin yung mga unnecessary codes. Even itong counter click na yan. Yan. So, we are only left with itong public partial class, si constructor natin, ayun, and then wala nang methods. And then dito sa ating XAML, meron tayong scroll view na lang, So in this activity, magde-declare tayo ng horizontal stack layout naman. So meron tayong dalawang types ng layout na gagawin dito. Merong horizontal, merong vertical stack layout. So, para ma-explain sa inyo, si horizontal stack layout ay places elements horizontally. Horizontally, left to right. Yan, diba? Place elements horizontally, left to right. While si vertical, syempre vertically, up to down. Yun. So, yun ang difference nila dalawa. So, pwede natin silang gamitin together. So, para si horizontal, pa kanan, papunta sa right. Then, si vertical, pababa. Okay. Vertical. Ayun, vertical stack layout. So, nag-create tayo ng isang horizontal stack. So, meaning dito to dito. And then, meron tayong dalawang vertical stack layout. So, pababa naman yun. Pababang ganun. Okay? Ayan. So, yun. Lagyan na natin ng mga details. Si vertical stack layout, like, i-center natin. Burahin nga muna natin to. Okay? So, horizontal options. Center natin para nakagitna yung pinaka-layer na yan. Ano pa ba? Vertical options na rin.
para centered na siya horizontally and vertically, no? Then ito, lagyan natin ng spacing. So sa spacing na yan, yung spacing ng kada elements na ilalagay natin, ano, ibig sabihin yung dalawang vertical stack na to, magkakaroon sila ng spacing na 10. Oh. Yan. Di ako sure kung pixel ba yan or PT ba yan, o yan, basta nagagawa naman ni job niya. So yun yun. Okay, and then dito sa ating vertical stack layout, need natin ng image button, ano. Yan. So meron tayong button, no, walang image yun. Yung image, wala ding button. So pagsamahin natin, so image button ang kalabasan nun. Ibig sabihin, clickable image po siya. Okay? Yan. Image button. Ngayon, so saan natin hahanapin yung picture ng expectation reality? So nag-download na ako in advance dito sa ating sa PC, no? Ayan. So paano natin ilalagay yun dito sa ating code, no? So una, punta tayo sa resources and then images. Ayun. Makikita mo dito yung .NET button, no? Laging nandyan yan. Ayan, huwag natin tanggalin, cute naman. Okay, so punta tayo sa folder, to si Pix. So drag lang natin siya isa-isa. So minsan hindi gumagana eh. Ulitin na lang natin. Okay, isa pa. Try natin i-minimize yung window. Ako. Ano yun? Medyo, ayun. Okay, so lumabas na. And then, as well as reality, no? Ayan. Minsan, ayaw lang talaga niyan lumabas. Ayun. Okay, so andito na yung expectation and reality na pictures natin, ano, para magamit dito sa ating project. No, do remember na hindi mo magagamit itong mga pics na to hanggat hindi mo siya nilalagay dun sa mismong folder, no? So ngayon pwede natin siya i-access. So paano tayo maglalagay ng image sa isang button? Lagay lang natin yung attribute na source, no? Source, and then yung pangalan ng ating image, expectation.png. Yan. So, pwede na siguro mag-run yan. Try muna natin i-run para at least meron na tayong hint kung ano yung nangyayari dun sa app natin. Ayan na. Tagal. Ayun. So, lumabas na yung ating expectation na image, no? So, clickable yan. Hindi lang siya nakiklik kasi since wala pa naman tayong nilalagay na functions, ano? So, medyo malaki. Ayun. May problem. Medyo malaki. So, edit natin yung size niya to height request. Height request, no? So, ang suggestion natin na height ay 250. No? And then, yung width dyan ay magpa-follow na. Ayun. Yun ang kagandahan sa height request, ano? Yan, makikita nyo po, sa expectation ay naka-centered na vertically and then 250 pixels na lang yung kanyang size, no? Yung width niya nagpa-follow dun sa aspect ratio ng image. Okay, so medyo hindi yata gumana yung horizontal options natin. So, try kong copy dito kay horizontal stack layout kung gagana dito. So, hot reload. Try natin i-restart yung app. No, hindi na mag-error yan. Ano? Wala naman sa mga i-try kung saan talaga magse-center yung elements nyo. Ayun, hindi lang pala na-refresh yung app. Okay, yan. Centered na siya horizontally and vertically sa expectation. Lagyan tayo ng label to to highlight further yung expectation natin. So, label. Yan. Then, click ka lang ng forward slash para mag-close. Ayan, may close agad siya. Then, seta natin ang text. Text natin ay expectation. Okay. And then horizontal options, then
center para same sila naka-center. Yan, so okay na. Try natin. Okay, so meron ng expectation na text. So pwede natin siyang lagyan ng iba pang attributes like color, text color, like black. And then background color as well. Background color natin like aqua. Parang type ko yung aqua. Okay, hot reload ulit natin. And then so I think pang restart yan since nagbago tayo ng color. Okay, so yun, naka-load na yung ating color at saka yung text color as expectation. Yan, so ngayon paano nangyayari na pag pinindot natin sa expectation magiging reality. Adjust lang natin to, parang bawal yata yung malalaki. Ayun. So una, lalagyan muna natin to ng listener, si image button. Siyempre, ano ba yung action ni image button? Siyempre, click. Since siya ay button. So click, lagyan natin ng name, kung anong function name, on image click. Invento ko lang po yan Pwede po yung maging kahit anong name, pero maganda, i-relate natin sa kung ano yung action na gagawin natin. Like dito, image click yung nilagay ko. Okay? So, save natin. Dito naman, sa main page CS, so, tatype natin yung mismong ginawa nating name na to, si on image click. So, void, on image click. Parenthesis. Kusa naman yan, si object sender event args. Okay? Curly brace. Ayan. Magbigay tayo ng malaking space para hindi naman crowded. Okay, so meron tayong listener dito na pag kinlik, pupunta siya kay on image click. And then, kung ano man yung mangyayari dito, yun yung ipe-perform once na click natin si image. Okay? So, bigyan din pala natin ng identifier si ating image button. So, X name XP na lang. Or image button. Button na lang. Kaya ang hirap kaya mag-isip ng mga pangalan. So, label din siguro. Bigyan natin X name LBL for label. Okay. X name button, X name label. So, yan ang ating mga IDs, mga identifiers. Gamitin natin yan mamaya. Okay, ngayon, type natin si button dot source. So, yan. Kasi papalitan natin yung image natin, So, once na-click, yung button dot source niya ay magiging si reality na. Ito. Si reality dot png. Okay. So, try muna natin, Try muna natin. Isipin nyo, ganun ka-exing code na execute na agad yung ganung action. Ang dali lang pala, madali lang mag-manipulate ng elements, Try natin. Ayun, di ba? Napalitan na si expectation to reality. Kaso, hindi napalitan si label. Ayun. So, palitan din natin. So, si LBL naman. Saan galing po si LBL? Dito po sa ating X name. Yan yung identifier ng ating label. Label dot text. So, palit natin yung reality pala. Sorry. Reality yeah. Okay. So, let's try again. Ayun. So, reload natin yung app para mas maayos nating makita. Okay.
expectation. Pag kinlik mo, magiging reality. Okay. So, ang problem kanina, kasi pag pinipindot natin, habang pinipindot mo, balik-balik siya dun sa expectation, reality. So, may tricks para dyan dito sa ating C#, ano. Yan, dito sa C#. Una, paano yun? Mag-declare muna tayo ng integer I para magsisilbing guide natin, ano, is equal to 0. Okay. So, dito gawa tayo ng if statement. If, no, pag kinlik, ano, kung yung I ay equal to 0. If I is equal to 0, ibig sabihin, nasa gawi, imagine natin, nasa gawi pa tayo ng expectation, eh. So, sa case nun, yun yung 0. No? And then, ayun, if I is equal to 0, yes, magpapalit siya to reality. No? So, yun. And then, I++. So, ibig sabihin, once ginawa natin yung I++, si I ay magiging 1. Okay. And then, lagyan natin dito, else if, gawa tayo ng else if na statement. Else if naman, if I is equal to 1 naman. Ibig sabihin, sa case na naging 1 na yung I, so napalitan na po natin yung expectation into reality. No? So, copy natin to, pero papalit natin dito instead na reality, balik natin sa expectation. And then, sa image, ganun din, expectation.png. Okay, lakayan nga natin ito. Okay, so again, on image click, pag kinlik natin si image, kung yung I daw, no, initially 0 ay exactly equal to 0, papalitan daw niya yung current picture into reality. And then yung label to reality. And then may I++. Ibig sabihin si I ay magiging 1. No? So, yun. Currently 1 yun. Then, pinindot ulit natin si image click. Si image natin. So, ang case nun, si I ay 1 na. No? So, hindi siya papasok dito since ang hinihigi dito ay 0. So, dito siya pupunta kay else if. Else if I is equal to 1. So, current nun, reality yung picture dun. Ibabalik naman niya to expectation. And yung source niya ay magiging expectation.png. No? So, yung 1. So, sa case naman dito sa dulo, ay minus naman. Para yung I ay bumalik sa 0. No? Ayan. So, dito, dinadala niya sa 1. Ito, babalik niya sa 0. So, nagtatagel lang silang dalawa. Nagpapalitan lang. Okay? Try natin kung gagana. Yung simple trick natin. Okay, so expectation muna, then reality. Click ulit natin. Pabalik siya sa expectation, reality, expectation, reality. Okay, so gumagana yung ating short but functioning na code, ano, composed of if-else lang. Okay. So yun, so gawa pa tayo ng isa pa siguro na gayahin natin tong isa, si vertical stack layout. Copy-paste lang natin. Ayan. So, para ma-prove natin yung pagiging horizontal stack niya, no? Naglagay tayo ng dalawang vertical stack layout sa isang horizontal stack layout. Ibig sabihin, i-arrange ni horizontal yan from left to right. Okay? Yan. So, palitan natin yung mga label. Lagyan natin ng 2 na lang since nadodoble. Yan. Ito, hindi ko alam kung bakit nag-error si black. Kung may wala mong color na black. Ayun. So, malaki pala yung B. Ayun. Kaya pala nag-error. Okay. Pero gumagana naman, ano. Wala namang problem. Binibigyan lang tayo ng warning. Okay. On image click. Button. Lagyan natin 2. Ayan. Para separate naman silang dalawa. And then, copyahin lang natin tong si void image click. And then, ganun din dito. Lagyan lang natin to ng 2. So, let's try again. Rebuild natin.
No, wala namang kung anong different dun sa ano ko, no? Nothing special naman dun sa ginawa nating copy-copy, no? Dinoble lang natin yung image. Okay, so makikita natin dyan, dalawa na yung ating image, horizontally arranged na sila from left to right, no? Hindi tulad ng vertical, itong si expectation at itong label, tsaka ito ay naka-vertical yan, kaya pababa. While silang dalawa, naka-horizontal yan, kaya pa left. No? So, makikita nyo, gumagana yan. Ayun. So, medyo nagwi-weird lang. So, palitan natin siya. Gawin natin itong label 2. Nakalimutan ko. Label 2, button 2, label 2, button 2. Okay. So, isa pa. Okay. Yun. So, nagpapalit na sila pareho, no? Medyo nag-jitter lang. Ayan. Ayan. Pero at least, nape-perform na natin yung expected output natin, no? So, I hope natuto kayo sa layouts natin, ano? Sa horizontal layout, horizontal stack layout, and vertical stack layout. Tsaka sa konting tricks na din sa C# natin. Okay, kita nyo dyan, ano, kala mo, expectation mo, pag may trabaho ka na, graduate ka na, marami ka ng pera, malaya ka na, pero ang reality, ayun, mas maraming work. So, thank you sa panonood.